Mga higala, kumusta? Ngayong araw na to, ako ay magbibigay ng tips kung paano natin mapatino ang ating katiwala o farm workers kahit wala tayong mga may-ari, mapa OFW, kaman, negosyante, or government employee na wala tayo mismo doon sa ating farm. Para sa iyo to. By the way pala, ako pala si Galang Neven, isang lingkod bayan, isang magsasaka, negosyante, at advocate sa low carb and fasting lifestyle. So before I proceed sa ating topic ngayon, magkwento muna ako kung paano ako nagsimula sa buhay ko at bilang isa ring magsasaka. Ako ay isang anak ng magsasaka na ay doon pa kami sa Visayas. So yung binubuhay ng father ko is magsasaka. Sa pagsasaka namin, kami yung magsasaka na malawak yung sinasaka, ngunit yung aming lupang sinasaka ay hindi sa amin. Kumbaga kami ay kung sa Bisaya pa saop or tinan-tinan. Sa kabataan namin, nasubukan na rin mag-araro, magtanim sa bukid, mag-harvest ng mais sa Bisaya. Yun, nasubukan namin magsaka at sa hilig na kahit hindi ngayon related sa fast forward dahil sa pagsusumikap ng mga magulang namin na itaguyod kaming magkapatid na makapagtapos ng pag-aaral, bigyan din ng opportunity na makapagtrabaho typically sa gobyerno. Nakabili kami din ng lupa kasi yun nga yung problema namin dati is wala kaming lupa. Then nakabili kami ng lupa, kaming magkapatid. Ang problema lang namin is hindi namin na-supervise. Natamna namin ng rubber. Actually, 7 hektarya yon yung nabili namin. Natamna namin ng rubber at ibang mga tanim. Nagastusan namin yon kasi mahal din yung rubber. During the time kasi mahal yung rubber. Umabot ng 100 yung per kilo. Kaya rubber yung pag-desisyon na namin. Supervise, may tao kami pero hindi namin na-supervise. Hanggang doon lang. Then, hindi, in short, hindi naalagaan yung tanim namin. At for almost 10 years na namin mula nung pagbili yung lupa ay talagang hindi pa kami kumikita. At isa ding challenge namin doon is hindi rin kami nakahanap ng medyo matinong trabahante. Kaya nung kami ngayon ay nakapag-start na naman ulit is yun, isa sa mga requirements namin yun, trabahante para sa amin. I-share ko lang din kasi doon na-inspire din ako sa sinasabi ng biyenan ko na magtatanim, naisipan niyang magtanim doon sa lupa nila. Hindi niya naisip yung sarili niya. Nagtatanim siya ng durian and then sabi niya ito ay para sa mga apo ko, makakatikiman lang para sa mga anak. And after 5 years natikman din niya, naabutan din naman niya. So doon ako na-inspire na kailangan na tayong magtanim, hindi na natin hihintayin pa na madagdagan pa ng another 5 years, another 10 years. Kaya yun, isang isang kinoconsider ko. At saka, inspire rin ako yung sinasabi ng kasamahan ko dati. Isang kinoconsider ko. At saka, inspire rin ako yung sinasabi ng kasamahan ko dati na sa pamagitan ng tamad na pagsasaka lang, sir, magtanim ka ng isang puno sa isang araw. At yun, in 1 year, magkaroon ka lang ng 300 na puno, sir. Laking tulong na yun, sir. At from time to time, mapupuno na yung lupa mo, sir, kahit gaano kalaki kung yun ang ginagawa natin. So, make sense naman din yun sa akin. At least sa ngayon, nagsimula na rin tayo magtanim. So, pinipili natin sa ngayon is yung fruit-bearing trees, particularly yung avocado. Kasi yung avocado naman is related sa lifestyle ko as an advocate ng low carb and fasting lifestyle. Dalawa lang kasi yung authorized namin, yung avocado at saka yung mga berries. The rest hindi na safe sa lifestyle namin sa low carb and fasting lifestyle, yung ibang prutas dahil matamis, nasa caution list na siya. So now let's proceed sa ating tips kung paano natin mapatino ang ating katiwala o farm workers kahit wala tayong mga may-ari. Magawa tayo ng simpleng kasulatan or policy or pwedeng kontrata para mayroong hawak tayo na katibayan, no? So sa policy na yon, pwedeng ilagay natin kung ano yung sahuran,
kung ano kung may bonus tayong ibibigay, kung may porsyento tayong ibibigay sa kanila, at maglagay ba tayo ng reward and punishment kung sakali, kailan ba sila tatanggalin. So lahat nandun, kung pwede nating ilagay, mas magandang at nating ilagay. At siyempre, kung kaya nating ipa-notarize sa abogado, much the better. Kung hindi naman, kahit sa level ng barangay or may witness lang na nagpipirmahan tayo, mapapalakas yung legality. Ipaintindi natin sa kanila goals ng farm natin. Kailan ba natin mapupuno? Ano bang mga plano natin sa farm? After 5 years, after 10 years, kung nandun pa sila, ano mga benepisyo nila, ano din mga plano natin for our own benefits and also for them. So, yun, very important yun. Mag-delegate tayo ng leader o katiwala na siya yung bigyan natin ng responsibility. So, tayo naman mga may-ari, ibigay lang natin yung instruction, guidance, then ibigay na natin sa katiwala natin o sa leader. At sila na rin yung magsabi kung ano yung strategy or paraan. At saka yung timeline, sila rin magbigay. At ayon na rin sa nakikita natin na tama naman na timeline na binibigay nila. So, asang-ayon tayo doon. Pero ibigay natin yun sa kanila para ma-empower natin yung mga trabahante natin. Kasi very important yun na involved sila, lalo na sa planning, saka sa ibang mga preparation sa farm. Sahuran natin sila ng tama. Kung ano yung napag-usapan, ibigay natin. Huwag tayong mangako na hindi natin kayang ibigay. So, very important din yun. Na ma-feel nila na part sila doon sa team natin at tayo ay concerned. Kailangan natin i-impose ang reward and punishment. Pwede tayong, halimbawa, restricted muna for 1 week or 1 month. Depende lang sa gravity or nagawa na pagkakamali. Or kung hindi na talaga kaya, pwede natin silang tanggalin na talaga. Hindi tayo mag-atubiling tanggalin yon. Bakit? Para hindi pamarisan ng mga kasama niya na oras para sa kanila, para sa farm, sa business natin. Kasi ano yan, para ma-feel nila na bahagi tayo doon sa ginagawa natin. At importante na sa atin yung pagsasaka at negosyo na rin. Ma-follow up natin sila kung pwede, everyday, makausap natin, mas the better. At mag-update sila based doon sa napag-usapan ng mga trabaho, tasking. At ang pinaka-importante is yung timeline. Bakit, halimbawa, hindi nagawa, bakit hindi natapos? Anong dahilan? Magkakaroon sila. Yung utak kasi natin, pag may mga timeline, ano yan? At halata masyado kung nag-aalibay. So therefore, tayo naman, ma-empower yung mga trabahante natin pag ganun yung ginagawa. Binibigyan ko sila ng share. Halimbawa, depende na lang sa atin, no? 10% para net income natin sa kabuuan. Hatiin ba yan after every katapusan sa taon? So, pwede yan gawin natin para mas ma-motivate pa maliban doon sa sahod nila ay so ang magiging mangyari, co-owner sila or partner sa farm. So, pwede yan. Maghanap tayo ng matinong trabahante na mapagkatiwalaan at yung pwedeng magtanim ng cash crop. Cash crop pa sila na yung magtanim ng halimbawa mais, saging, kamuti, at ano pang mga gulay doon na pwedeng itanim nila para madaling pagkakitaan. So, provide lang natin yung farm input tulad ng mga herbicide, abono, o ibang materialis na magagamit. At yun, sigurado magiging malinis yung farm natin. So, bakit natin ito ginagawa? Ito ay kasi tayo, minsan hindi natin na pabayaan yung farm natin. Alam natin mahaba pa yung oras, ngunit kailan tayo mag-start. So, ngayon, kailangan nating isipin na pag maitanim yan at yun, may hintayin tayo. Ang kalaban lang talaga natin dito sa hindi natin binigyan ng priority yung pagsasaka kasi may iba tayong source of income.
Ngunit sayang yung opportunity, yung time na nakatiwangwang lang yung farm natin. At kung masimula natin ito ay nagbibigay ng stress reliever sa atin. Lalo na pag yung farm natin ay malinis at malago yung ating mga tanim. Lalo na sa mga focus sa akin ngayon is yung avocado at saka yung ibang fruit bearing trees. Sa amin doon, dyan sa Davao is durian. So, sinalay ko na yung durian. Pero yung avocado yung priority ko kasi yun nga ay yung pasok sa low carb and fasting lifestyle. So, kung nagustuhan nyo yung video natin, so marami pa tayong pwedeng i-content sa sumusunod na video. You can join us. So, mayroon tayong Facebook group na kinikreate, yung Davao Avocado Farmers. Then, paki-like and subscribe na rin yung YouTube channel kasi marami pa tayong i-upload regarding dito sa mga tips at saka sharing ng mga ideas about sa pagtatanim ng avocado at saka yung sa ibang fruit bearing trees. And kung sino yung gustong mag-avail doon sa ating mga seedlings na nakuha ko rin doon sa nursery, so may legit tayo na supplier ng seedling na affordable at saka sigurado tayo na durable yung produkto natin. Kung gusto nyo, order lang kayo sa baba sa link natin sa FB page natin. Itong mga ginagawa natin ay hiningi natin ni Lord. Lahat ng pagsubok at hamon sa pagsasaka o sa buhay natin, parang roller coaster lang yan, ups and down. So, na lahat ay bahagi papunta sa ating vision or goals, kung ano yung vision natin na magkaroon ng maayos na buhay. Sabi ko nga, lahat ng hamon ay kayang-kaya natin yan. Let's fight!